So guys, may nagtatanong sa akin, no, natatawa ako guys kasi natatawa ako sa tanong ni ate mong girl. Siguro babae siya kasi ang tanong niya is ganyan nga. So babae nga po siya, siguro problema siya sa kanyang Mr. O hindi naman siguro, nagtanong lang siya ng opinion ng ibang tao kung anong gagawin nga ba. Natawa lang ako kasi hindi ko pa naman siya na-experience. So hindi pa naman ako inuwian ng mister ko ng lasing, di ba? Or depende kasi yan guys kung klaseng lasing. Meron kasing lasing na hindi naman kasi matawag lasing na yung taong nakatagay lang, yung ano lang, yung dumaan lang siya tapos napatagay lang. Hindi tawag lasing doon. Ang tawag kasi doon sa taong lasing is yung gumugulong na, yung ihahatid na ng mister, ihahatid na ng barkada. Oh, wag ka maingay. So yung lasing kasi na tinatawag, yung ano na, yung hindi na kayang umuwi, yung ihatid na ng barkada, pauwi sa kanilang bahay. So, ano daw gagawin kung uuwi ang mister mo na lasing? Hindi pa naman ako na-experience ng ganun guys, yung ihahatid yung mister ko kasi lasing na. Hindi pa naman experience. Hindi ko pa na-experience yun at wag naman sanang mangyari, no? Okay? So, para sa akin, kung una pa lang niyang ginawa yon, first time pa lang niyang ginawa ng mister mo na inuwian ka ng lasing, so bigyan mo siya ng chance. Lahat naman tayo deserve na magkaroon ng second chance, pero bigyan mo siya ng ultimatum. Bigyan mo nga siya ng chance, pero bigyan mo siya ng kondisyon. So, pag inulit na niya, so katapusan na niya. Hindi katapusan ng mundo niya. Katapusan na niya, ibig sabihin, basta ikaw nang bahalang magsabi sa kanya kung ano yung desisyon na sabihin mo dun sa kanya. Huwag mo naman siyang palayasin agad. Huwag mo naman siyang patulugin sa labas. Huwag mo naman siyang hindi asikasuhin. Asikasuhin pa rin siya kasi asawa mo nga siya. Yun nga lang. Yun nga, tulad ng sabi ko, lahat naman tayo deserve na magkaroon ng second chance. So, bigyan mo siya ng pagkakataon na magbago. So, kung uulitin pa niya, so nasa na kung anong gagawin mo. Pwede mo siya isauli or palayasin. Yan, kung talagang uulitin niya. Pero kung hindi niya uulitin, so, mas maganda yon. Yun ang para sa akin na huwag natin siyang patulugin sa labas kasi mister din po natin yan. Yung kahihiyan ng mister mo, kahihiyan din po ng mga misis. Kasi isa lang kayo nun eh. Di ba? So, kung bibigyan mo siya ng kahihiyan kasi nga pinatulog mo siya sa labas kasi lasing, so mahihiya ka din bilang partner. So, bilang mag-partner, nakakahiya din po yun sa mga babae kapag ganun ang gagawin mo sa mister mo. Okay? So, kung lagi niyang inuulit na ganyan siya, laging lasing, tapos hindi na nga ng pera, so iwanan mo na. Ha? Ano bang isauli mo sa kanila? Paalisin mo, pauwiin mo, ihatid mo sa magulang niya. Yan, kaya nga kung binigyan mo na ng chance, kung paulit na ng chance na binigay mo sa kanya, ganun pa rin, inuulit pa rin. So, di hiwalayan mo. Subukan natin kung hindi ba siya magbago. Kasi nakakapagod din kasi hindi pa naman nangyari sa akin yun na inuwian ako ng mister ko na lasing. Hindi naman kasi mister ko hindi po talaga yan pala inom. Bihira lang po talaga na nainom yan. Grabe. Ano po yan, once na blue moon, mas nainom pa po ako kaysa dun sa mister ko. So, para sa akin lang, no. So, bigyan mo muna siya ng chance. Okay? Papasukin mo pa rin siya ng bahay mo, pabahay nyo. Alagaan mo siya. Kung nang susuka, siyempre alagaan mo siya. Hindi naman mag-alaga yung anak mo. O paano kung kailan dalawa? Di ba siyempre mag-alagaan mo siya. Huwag mo siya hayaan na matulog doon kasama ang suka niya. Kasi mabaho din yun. Maamoy mo din yun. Kung di mo sikasuhin, maamoy mo din yun. Maamoy nun, di ba? Huwag mo siya pabayaan. Alagaan pa rin siya. Ipakita mo sa kanya na inalagaan pa rin siya kahit ganun siya. So, wag mo siyang awayin, wag mo siyang wag mo siyang ngangawaan, wag mo siyang mumurahin.
So, wag mo siyang murahin kapag lasing yung tao, yung mister mo. Saka mo na siya kausapin ng masinsinan kapag nasa matinong pag-iisip na siya. Ipa-remind mo sa kanya na yung mga ginawa niya is hindi na angkop sa inyong dalawa kasi mag-asawa na kayo. Iba na yung priority niya. Iba na ang buhay niya. Hindi na siya binata. Okay? Kung uulitin pa rin niya ng ilang beses, so ikaw, babae, mag-isip ka na kung anong gagawin mo. Hindi na naman ibig sabihin na mag-asawa kayo doon na umiikot yung mundo mo. Di ba? Diba? So, mag-isip ka na kung anong gagawin mo. Ulitan na lalo pag sinasaktan ka. So, huwag kayong papayag na sasaktan kayo ng partner nyo, no? Kasi tayong mga babae, ay lakas natin. Kahit sabihin malaki tayong babae, pero ang lakas natin, hindi pananghalahati sa lakas ng isang lalaki. Okay? So, kung hayaan na sasaktan ka, nag-inom na nga siya, nananakit pa. So, iwanan mo na. Ba't di mo kaya iwanan yan? No, diba? Kung puro ka lang hingi ng payo, tapos bibigyan ka naman ng payo, tapos hindi mo ginagawa, so para ka naman tulik dyan. Para ka rin timang na nakikinig sa mga payo ng mga kaibigan mo na hindi mo rin naman ginagawa sa buhay mo. So, kung gano'n, wag ka nang manghingi ng payo. No? Kung hindi mo rin naman talaga ginagawa, kung mahal mo talaga siya kahit sinasaktan ka na. So, magpakamartir ka dyan sa pagmamahal na yan kahit sinasaktan ka na. So, yun lang may sagot ko, no? Kasi, although hindi naman talaga yun, para sa akin lang kasi di ko pa nga talaga siya na experience na, hindi ko pa talaga siya na experience na umuwi yung mister ko na lasing. Hindi pa talaga. Buong buhay ko hindi po ganyan ang mister ko. Pero nagbigay pa rin po ako ng opinion ko kung anong gagawin. So doon kay ma'am na nagtatanong sa akin. So sana po magustuhan niyo aking sagot. Thank you po pala sa pagtanong at God bless po, ma'am.